Bumukas ang pinto dahil sa malakas na pagkakasipa ng mga taong nasa labas. Patuloy pa rin ang putukan at mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Alexandra. Niyakap niya ang kanyang mga anak na sumiksik naman sa kanya. Tumama sa kanyang mukha ang liwanag mula sa flashlight na dala ng mga tauhan. "We found them!" Sigaw ng isang garalgal na boses. "Mommy, I'm scared!" Iyak ni Athena. Mas lalo niyang hinigpitan ng yakap sa mga bata, kahit siya natatakot para sa kaligtasan nila. "Mommy's here, don't be afraid, Athena," bulong niya. Lumapit ang dalawang lalaki sa kanila, may dala silang flashlight at mahabang baril. Ang isa ay hinawakan si Damon para ilayo sa kanya, pero pinalis niya kaagad ang kamay ng lalaki. "Don't touch them!" sigaw niya. "You have to come with us. We are Senior Marcos men," imporma nito. Mas lalong naghurumintado ang kanyang puso. Totoo, pinuntahan talaga sila ni Marcos kasamang mga tauhan nito. "Where is Daddy?" Si Damon na napukaw ang interes dahil sa sinabi ng lalaki. No, we're not coming with them, Damon," saway niya sa anak. Mas lalo itong hinila palapit sa kanya. Nagsalita ang kasama ng lalaki sa Italiano, medyo taranta ang boses nito, tila minamadali ang lalaking kausap niya. "We can't wait any longer. You have to come with us." Hinila na nito ang braso ni Damon, parasahan, pagkatapos ng sinabi ng Italianong lalaki. Ang isa naman ay si Athena ang kinuha sa kanya. "Put them down!" Ngunit hindi nila ibinaba ang mga bata, imbis ay binuhat nila si Damon at Athena at mabilis na naglakad palabas ng silid. Wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang sumunod. Madilim pa rin ang buong mansyon, pero dahil sa konting liwanag, galing sa flashlight ng mga tauhan ni Marcos ay nakikita niya kahit paano ang paligid. "Mommy! Mommy!" Nagsisigaw si Athena. Nasa labas na sila ng kwarto nang biglang magkaroon ng liwanag. Bumalik na sa wakas ang supply ng kuryente. "Put my kids down!" Sigaw niya naman sa mga lalaking tumatangay sa kanyang mga anak. Ngunit bingi ang dalawa. Mabilis lamang silang lumakad hanggang sa may hagdan. Bumagal ang kanyang lakad nang makitang pamilyar na mukha ni Marcos. Paakyat ito ng hagdan kasamang 3 pang lalaki na armado rin, kagaya ng 2 bumubuhat kay Athena at Damon. "Daddy!" Sigaw ni Athena na makita rin ng lalaki. Mabilis na umakyat si Marcos hanggang sa makarating sa kanila. Agad na lumapit ang lalaki kay Athena. Hinalikan ng buhok nito. Ganon din kay Damon. "Thanks God, you're safe." Saad ng lalaki. Bumaling sa kanya ng tingin si Marcos. May kakaibang lungkot, takot at ginhawa ang dumaan sa mga mata nito. "Bella," he mouted. Naglakad palapit sa kanyang lalaki at niyakap siya ng mahigpit. "Bella," he chanted painfully, tila hindi makapaniwala na magkikita pa silang muli. "Thanks God," bulong nito sa kinalikan ng kanyang pisngi. "Let's go, we have to escape now," utos ni Marcos pagkatapos ng saglit nitong halik. Napalunok si Alexandra, hindi niya alam kung ano na ang mararamdaman. Meron pa ring takot dahil sa nangyaring kaguluhan, pero namumuon ang galit at pagkalito. Hinawakan ni Marcos ang kanyang kamay at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. "You're safe now," tumingin ito sa kanya, puno ng pag-aalala ang mga mata. "Safe? How could I be safe with you?" bulong ng kanyang isip. Ngunit hindi na siya nagsalita pa. Hindi ngayon ang tamang panahon para pairalin niya ang pagmamatigas. Hawak na mga tauhan ni Marcos ang kanyang mga anak at kung magsisimula siya ng gulo, baka mapahamak ang mga bata. Kaya sumama siya, tikom ang kanyang bibig at nagtatagis ang kanyang bagang. Pababa sila ng hagdan nang marinig niya ang sigaw ng isang pamilyar na boses. "Don't shoot! My family's inside!" Natigilan silang lahat, maging si Marcos. Boses yun ni Gareth na galing sa labas ng mansyon. "Where are the other men?" Baling ni Marcos sa lalaking nakabonet na itim. "I've left them outside," sagot nito. Pero kung maririnig na nila ang boses mula sa may pinto ng mansyon, ibig sabihin wala nang tauhan ni Marcos ang nagbabantay doon. Baka napatay na lahat. "Let's go upstairs," utos ni Marcos. Naririnig pa naman ang putukan sa labas pero hindi na gaano kaingay. Hindi ka parehas kanina na parang umuulan ng bala. Ngayon ay tumitigil-tigil na rin ng ilang segundo ang palitan ng putok. Bumaling sila sa taas, naiwan ng 2 lalaki malapit sa hagdan para magbantay. Hindi pa sila nakakapasok sa kwarto
ay nagpaputok na kaagad ng kasamahan nila Marcos na sa may hagdan. "They're already here!" Humigpit ang hawak ni Marcos sa kanya at hinila siya para mapabilis ang kanilang paglalakad papasok ng kwarto. Ibinabang muli si Athena at Damon sa kama. Tumigil na rin sa wakas ang kambal sa pag-iyak. "Stay here. Hahanap ako ng paraan na makatakas tayo," ani Marcos sa kanila. Umawang ang kanyang labi. Imposible pang makalabas sila ng mansyon, lalo na kung nakapasok ng mga tauhan ni Gareth. Alam nila ang pasikot-sikot ng mansyong ito. Alam nila kung paano makakapasok ng walang kahirap-hirap. Hinawakan niyang kamay ni Athena at Damon. Hinila niyang dalawa at niyakap muli. "Maybe we're still safe for as long as we're still here in this room." Nakita niya inilabas ni Marcos ang cellphone at may itinipa. May tinatawagan to. Lumabas ang dalawang tauhan na bumuhat kanina kay Athena at Damon, kaya silang apat na lang nasa loob ng silid. "Mom, what's happening? I'm really scared." Mahinang sad ni Athena, halata sa boses ang matinding takot. "Don't be scared. Dad is already here. He won't hurt us. He will save us from the bad guys," sagot ni Damon. Sumikip ang dibdib ni Alexandra. Iniisip ng kanyang mga anak na inililigtas sila ni Marcos. Samantalang siya iniisip kung paano sila makakaligtas sa kamay ni Marcos. "I need a helicopter now!" Marinyang tura ni Marcos. "Yes, we're here at the mansion, on top of the hill. My hunch was right. They brought them here. And the second location was only a trap." Kumunot ang kanyang noo. "Send more armed men here. You need to rescue us before Gareth gets in here. I need the helicopter to evacuate my wife and the twins." Samantalang hindi makapasok ang mga tauhan ni Gareth. Kahit sa sala lang dahil nakapwesto sa itaas ang mga tauhan ni Marcos. Nasa likod sila ng pinto, naghihintay na maubusan ng balang mga bumabaril sa itaas nang makapasok na sila. Maraming patay na katawan na nagkalat sa labas ng mansyon. At iilan na lamang ang tauhan ni Marcos na buhay pa. Hula niya, nahati ang mga tauhan ni Marcos. Ang ilan ay dumiretso dito at ang ilan ay isa pang mansyon dahil may sumubok din na pumasok sa kabilang mansyon. 3 lalaki lang pero kaagad na napatumba ng kanyang mga tauhan. "Sa likod kami dadaan," imporma ni James sa kanyang tabi. "Don't let them catch us. Kunin niyo lang ang atensyon nila, kami nang papasok." Saad ng lalaki, tumango siya. Nakipagpalitan sila ng putok ng kanyang mga kasama. Samantalang ang ilang tauhan ay sumunod kay James para sa likod ng mansyon dumaan. "There's a fire exit in the back," naalala niya. Pwede silang dumaan doon at tumuloy sa kusina para masalisihan ng mga kalaban. Hindi na niya alam kung ano ang nangyayari sa loob sa kanyang pamilya, pero pinagdarasal niyang sana ay ligtas lamang ang kanyang mag-iina. Ilang minuto lang narinig niyang may nagpaputok mula sa sala. Nang sumulyap siya habang kinocover ng isa pang lalaki, nakita niyang nabaril ng isa sa mga nagpapaputok mula sa itaas. Nakita niyang naroon na rin sila James sa loob. "Cover me!" utos niya sa kanyang mga tauhan. Nagpaula ng putok ang kanyang mga kasama habang maingat siyang pumapasok sa loob ng mansyon. Si James din ay sinisiguradong walang makakaganti ng putok sa mga tauhan ni Marcos. Habang pumapasok siya, tumigil sa likod lamang ng mahabang sofa. Umupo siya saglit ng ilang saglit at sinilip kung saan nakapwestong isa pang tauhan ni Marcos sa taas. Nakita niyang nagtatago ito sa gilid malapit sa malaking statue. Pagkatapos nilang magpaputok ay gaganti na dapat ito pero naunahan niya itong barilin sa leeg. Napuruhan agad ang lalaki, bumagsak at hindi na nakaganti. Naghintay siya kung may babaril pa ba, ngunit wala na. Sinanyasan niya ang kanyang mga tauhan na pumasok at i-check ang lugar. Patay na ang 2 lalaki sa ikalawang palapag kaya makakaakyat na sila. Patakbo siyang tumungo sa hagdan. Hindi na makapaghintay na makita ang kanyang mag-iina. Ngunit nasa ika-4 na baitang pa lang siya nang marinig ang ugong ng helicopter mula sa itaas ng mansyon. Nagkatinginan sila ni James. "That's not ours," sagot ng lalaki na unawaan ang kanyang tingin. Shit, pinaghandaan din pala sila ni Hidalgo. Dali-dali siyang umakyat sa hagdan. Kasunod ang kanyang mga tauhan at si James. Nang marinig ni Alexandra ang ingay mula sa helicopter na dumating ay nanghina siya kaagad. Wala pa si Gareth. Ang 2 tauhan na kanina'y nasa labas pumasok at nakabantay sa may pinto ng silid.
Nakatutok ang mga baril sa pinto at tila naghihintay kung sakaling may pumasok at paulanan agad ng bala. "We're not coming with you!" Matapang niyang saad na lumapit sa kanila si Marcus. Kumunot ang noon ng lalaki, nagsalubong ang kilay nito. "Anong sabi mo?" "Hindi kami sasama, Marcus," ulit niya. Biglang lumiwanag palalo ang silid. Nahanap na ng helicopter ang kanilang silid. Ang liwanag ay galing sa flashlight ng helicopter. Humakbang ang lalaki sa kanila. Nakita niyang madilim ang anyo ni Marcus. "Sasama kayo sa akin. Aalis tayo sa mapanganib na lugar na ito." Sinubukang kunin ni Marcus si Damon, ngunit hindi niya ibinigay. "Stop pulling him! Mommy!" Sigaw ni Athena nang makita nagkakagulo sila kay Damon. "Ano bang problema, Bella? I'm trying to save you." "What are you thinking?" Galit nitong tanong. Nabitawan ni Marcus si Damon na kagad na yumakap sa kanya. Natatakot ang bata dahil sa ginagawa nilang pag-aaway. "Hindi ako sasama at hindi rin sasama ang mga anak ko." "Bella," may diinatawag nito sa kanyang pangalan. "Have you not realized how dangerous our situation is? Halika na, sumama na kayo." Ibababa na nila ang hagdan ng helicopter kaya kailangang alalayan ng mabuting mga bata. Mariin siyang umiling. Hindi kami sasama." "Mommy, why are you fighting?" Humihikbi na si Athena dahil sa labis-labis na pag-iyak. Nangilid ang kanyang mga luha. Kahit anong gawin niya, masasaktan yung mga bata. "May sinabi ba ang gago na yun sa'yo? Did he brainwash you?" "Shit naman, Bella. Ako ang asawa mo. Ako dapat ang paniwalaan mo." Frustrated na sigaw ni Marcus. Pumatak ang kanyang mga luha. Nanginig ang kanyang kalamnan sa takot at pangamba. Pero hindi niya hayaan na tangay nilang sila ni Marcus. Talaga Marcus? How could you prove to me that you are my husband and you're not just taking advantage of my lost memories? How could I trust you with my life and my children's when you were not even their father?" Natigilan ang lalaki. Nalaki ang mga mata nito at gulat na napatingin sa kanya. Si Damon ay dahan-dahan lumayo sa kanya. Si Athena ay gulong-gulo. "What do you mean, Mommy?" Pumapatak ang malalaking butil ng luha sa mga mata ni Damon. "He is our dad!" Sigaw ni Athena, pulang-pulang mukha dahil sa pag-iyak. Hindi na niya napigilan pa, napahikbi na rin siya. Marahan siyang umiling. "No, he just lied to us!" Hikbi niya. "Enough, Bella!" Lumapit ang lalaki sa kanila. Pinuhat nito si Damon na mas malapit. "We're going to talk about this after we get out of here." "Ibaba mo si Shut up!" Sigaw ni Marcus. "Hindi mo ko uutusan at wala ka nang sasabihin na kahit na anong kabaliwan. I'm their father, Bella. I'm your husband. And everything that I said is true. Aalis tayo. Sasama ka sa akin." Mariin itong sabi. Dahil nagbabantay sa hagdan ang dalawang tauhan, hindi nila matulungan si Marcus na buhatin ng mga bata. Tumayo si Alexandra, lumapit siya sa lalaki at muling sinubukang kunin si Damon. Pero laking gulat niya nang itutok sa kanya ni Marcus ang dala nitong baril. "Daddy, no!" Sigaw ni Damon. "Not my mommy!" Iyak ni Athena. Napaatras siya. Namumula ang mukha ni Marcus dahil sa matinding galit. "I don't want to scare our children, Bella." Marahan ngunit may pagbabantang wika ni Marcus. "I don't want to do this, but you're making me do this." Kinakausap kita ng matino. Maayos ako nagpapaliwanag. Kung hindi kita makukuha sa maayos na usapan, pipilitin kitang sumama sa akin. Napaatras siya. Hindi na niya makilala si Marcus. Tinakpan niya ang kanyang bibig dahil sa hikbing gustong kumawala. "Please, Mark, not the children." Pagmamakaawa niya. "Enough, Daddy!" Si Athena na takot. "Don't hurt my brother, please!" Nagtagis ang bagang ni Marcus. Masyado na siyang desperado at nang isip niyang paraan upang sumama sa kanya si Alexandra ay ang pagbanta ito. "I won't hurt you. I won't hurt the kids," he promised painfully. Just come with me." "Please, Mark, let Damon go." Nanghihina niyang saad na makitang natatakot ng gusto ang batang lalaki. "I've done everything for you, Bella. Isinuko ko ang buhay ko sa Pilipinas. Iniwan ko lahat para makasama ka at ang mga anak mo. Pero ito ang isusukli mo sa akin?" Umawang ang kanyang bibig.
kahit siya nagulat na marinig ang sinabi nito. He's admitting it, isn't he? Mga anak ko, ibig sabihin, una pa lang alam na ni Marcos na si Atin at Damon ay hindi sa kanya. Kung ganoon, totoo nga ang mga sinabi sa kanya ni Gareth. Pinagsamantalahan nga ni Marcos ang kanyang kawalan ng alaala. Kinagat niya ang babang labi at napahaguluhol, parang dinudurog ang kanyang dibdib. You lied to me. You lied! Umiling siya. Kaya ano pang gusto mo? I tried to love you, Mark. I really tried, but I couldn't trust you. Kahit hindi ko maalala, kahit wala akong maalala, alam ng puso ko. Tinuro niya ang kanyang dibdib at mas lalong napaiyak. Na hindi ikaw ang nagmamay-ari nito. Malungkot niyang saad. Bullshit! Nagtagis agad ang bagang ni Marcos. 5 years, Bella. 5 years. Hindi pa ba sapat yun para matutunan mo kong mahalin? Naging mabuti naman ako sa'yo. Naging mabuti ako sa mga anak natin. Tinuring ko silang akin. I love them more than I could ever imagine. Kaya, bakit hindi na lang ako? Nakita niyang pumatak ang mga luha ni Marcos. Matinding galit, pagkalito at pagkabigo ang rumeflekta sa mga mata nito. Madilim na rin ang mukha ng lalaki. Pagkaraan ay mariin na umiling si Marcos. Bigong-bigo. I guess that stupid Gareth Verado has already poisoned your mind. Napait na saad na lalaki. Pero sinabi na ba niya sa'yo ang kawalang hiyaan niya? Mapanganib na ngumiti si Marcos. Natigilan siya. Nakita ni Marcos ang kanyang nalilitong ekspresyon, kaya sarkastikong natawang lalaki. Hindi pa rin talaga siya nagbabago. Tuso pa rin ang gago. Inuuto ka na naman. Niloloko. Sinabi na ba niya sa'yo kung bakit mo siya iniwan? Kung bakit ayaw mo na sa kanya? Nagsalubong ang kilay niya. Nawalan siya ng sasabihin. Hindi niya maunawaan kung bakit natatakot siyang dugtungan pa ni Marcos ang mga sinasabi nito. Hindi niya sinabi. Napailing ang lalaki. Naawang tumingin sa kanya. But you still believe all his words, Bella. You didn't hesitate to believe him? Ang lalaki ngayon mo na lang ulit nakita. Hindi mo man lang pinagdudahan. Parang pinapaso ng baga ang dibdib ni Alexandra. Kahit paano, guilty siya sa sinabi ni Marcos. Oo nga, bakit ang bilis niyang pinaniwalaan si Gareth? Dahil may mga nilabas tong ebidensya kagaya ng DNA test? Dahil sa mga pruweba at makatotohanan nitong sinasabi? Bakit ang dali para sa kanya na maging komportable at isipin na mas ligtas siya sa tabi ni Gareth samantalang ngayon niya lang nakitang lalaki? Bakit hindi niya maalala si Gareth? Unconsciously, nagtitiwala na siya sa lalaki. Malakas sa sinipa ang pinto, nagpaputok naman agad ang mga tauhan ni Marcos sa nakasira ng pinto. Hindi yun nabuksan, ngunit ngayon alam na nilang nagpupumilit ng pumasok ang mga tauhan ni Gareth. Umatras si Marcos. Buhat-buhat pa rin si Damon habang nakatutok ang baril sa kanya. Marcos, let my child go, pakiusap niya. Umiling si Marcos. Mommy, help me please! Nanginginig ang boses ni Damon nang tawagin siya. Humakbang siya't balak na lumapit kay Marcos pero nagpaputok ang lalaki. Tumama sa padar ang bala, napasinghap siya dahil sa gulat. Don't get near, Bella, banta nito. I'm gonna take your son and you will come to me. Hindi kita makukuha ngayon, pero alam kong susunod ka sa akin kapag nasa akin ang anak mo, mariin na sabi ng lalaki. Umiling siya. Hindi niya pwedeng hayaan na lang natangayin ni Marcos ang kanyang anak, pero wala siyang magawa. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at mga paa. May kakaibang takot na pamilyar sa kanya. Nakita niyang may bumababang lalaki mula sa hagdan na ibinaba ng helicopter. Naghintay ito sa bintana ng kwarto upang abutin si Damon. Marcos, please! Nagkakarera ang kanyang dibdib. Kahit natatakot, paunti-unti siyang lumapit pero nagpaputok muli ang lalaki. Ngayon sa kanyang nilalakaran na napatigil siya. Umiiyak pa rin dahil sa takot na matangay si Damon. Mabilis sa pinatayo ni Marcos si Damon sa may hamba ng bintana. Inabot naman isa pang lalaki ang kanyang anak na nagpupumiglas. Marcos, please! Puno ng pagmamakaawa niyang sigaw. Malakas na bumukas ang pinto. Nagpaputok ang mga tauhan ni Marcos pero bumungad lamang doon ang malaking statue na agad na bumagsak sa sahig.
Nawala sa focus ang mga tauhan ni Marcos dahil sa pagbagsak ng statue. Tumingin sila sa baba, dahilan para magkaroon ng pagkakataon sila Garrett na barilin ang dalawang lalaki. Humandusay agad sa sahig ang dalawa habang nagsisigaw si Athena dahil sa takot. Mami! Mami! Huli na nang pumasok sila ni Garrett. Nasa bintana na si Marcos at nakakapit na sa hagdan ng helicopter. Mabilis na lumayo ang helicopter sa mansyon. Samantalang tumakbo palapit si Garrett sa bintana at natanaw ang pag-alis ni Marcos. Tangay si Damon. Shit! Frustrated niyang sigaw. Nanghihina na sumalampak sa sahig si Alexandra. Nanginginig ang kanyang kamay dahil sa matinding takot. Wala siyang nagawa. Kinuha ni Marcos ang kanyang anak. Wala man lang siyang ginawa para ipaglaban si Damon. Alexandra! Lumapit sa kanya si Garrett, puno ng pag-aalalang madilim na mukha. Humagulol siya at napasigaw sa matinding emosyong bumabalot sa kanyang puso. Ah! He took my son! He took my son! Paulit-ulit niyang sinabi habang patuloy sa paninikip ang kanyang dibdib. Si Damon! Kinuha niya si Damon! He wouldn't hurt him. Maingat na tura ng lalaki. Gusto siyang pakalmahin. Ngunit hindi epektibo, umiling siya. Hindi siya naniniwalang hindi kayang saktan ni Marcos si Damon. Nakita niyang pagkamuhi at galit ni Marcos na parang dapat sa kanya. Paano kung si Damon ang pagbuntunan ng galit nito? Anong mangyayari sa kanyang anak? Hindi alam ni Garrett kung yayakapin ba ang babae o hindi. Nanginginig rin ang kanyang kamao dahil sa matinding galit. Hindi niya naabutan ng hidalgo na yon. Tinangay pa nito ang kanyang anak, nagangat siya ng tingin kay James. Isang tingin pa lang naunawa na kaagad ni James ang nais niyang ipahiwatig. We will follow them, Alexandra. You stay here. Babawiin ko si Damon at ililigtas ko siyang babalik sa'yo. Pangako niya. Bumaba ng kama si Athena. Lumapit ito agad kay Alexandra at mahigpit na yumakap. Samantalang mas lalong napahagulhol si Alexandra. Hindi niya alam ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang diwa at katawan ay tila nag-aagaw sa pagitan ng panaginip at realidad. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kanyang buong katawan habang hinahabol niya ang kanyang paghinga. Mami! Mami! Iyak ni Athena, nalalabo ang kanyang paningin. Mami! Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata. Malabo mukha ni Athena ang bumungad sa kanya. Mami! Bago pa siya makapagsalita, nanghinang kanyang katawan at tinakasan siya ng malay. Alexandra!